so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. Come on, give it up for Jesus. I've failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. I belong to Jesus. For you are always there. You never leave me on my own, for this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. The reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you, for no one else but to you will I belong. We belong to you, Lord, to no one else, to no one else. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna be where you are for rest of time. Jesus, Lord, my Savior, come fill me now. If anything or anyone
every fault and clear my mind. I wanna live in your delight for all my time. Holy Ghost, empower me, come fill me now. I cannot live without you, Lord. I cannot do it all alone. I wanna feel your holy fire in every step through every trial. I cannot live without you, Lord. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna live in your delight for all my time. Holy Ghost, empower me, come fill me now. I cannot live without you, Lord. I cannot do it all alone. I wanna feel your holy fire
just can't stop. You are the one. You're everything I want. Hinanap natin siya talaga ng buong puso. At nung nahanap natin siya, nalaman natin kung anong kanyang katuruan. Kaya hanggang ngayon, ang salita ng Diyos na itinago natin sa ating mga puso, kailanman ay hindi po mapaparam. Kaya tayong lahat ay mapalad na nandirito ngayon at magpupuri po sa Kanya. Amen? My treasure, my priority. Who can compare to you? Great is the measure of your royalty. Morning star, you truly are. Sa ginawa ng Diyos sa atin, oras hindi mo maibigay. Sa ginawa ng Lord sa atin, you can lay down your life, paalang-alang sa Diyos. Kasi binigay niya yung buhay niya sa atin eh. Sa iyo oras lang, di mo maibigay. Hindi iniisip natin pag-ibig, maunawaan ako ng Diyos, kahit hindi ako magsimba, maunawaan ako ng Lord, kahit buha akong kasalanan. Hindi po pag-ibig yun. Kasamaan po yun sa harapan ng Lord. Naunawaan po natin. Move every mountain, did he part every sea? Yes, he did. So yes, he did. Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So yes, he did. Yes, he did. So yes, he did. Praise God! Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay sa pagsamba, sa pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen po rin po ang ating Diyos. At ganoon din po sa inyong lahat, pwede po bang batiin natin ang nasa likod at sabihin natin magandang umaga sa iyo. Isa pong pinagpalang araw, ngayong araw na to, na naging matagumpay na naman tayo na dalhin ang ating mga sarili sa lugar na ito. Sapagkat bakit? Sa ngayon po, lumalaga na po ang espiritu ng panlalamig. Saan? Sa pagpupuri po sa ating Diyos. Kaya kinakailangan kapag nararamdaman natin ang espiritu na yan na nagbibigay panlalamig sa mga anak ng Diyos, labanan po natin yan. At isa po sa panlaban dyan ay ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Bakit ko po sinabi? Kasi pag tayo po ay dumadalo sa gawain ng Diyos, yung mga demonyito na sunod sa'yo na sunod, umaalis yan. Lumalayas yan sa tabi. Sapagkat hindi niya kaya ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos sa ating Diyos na buhay. Amen? Purihin po ang ating Diyos. Sabihin mo naman sa katabi mo, handa ka na ba magpuri sa Panginoon? Alright, kalimutan po natin ang lahat ng mga problema natin at ituon po natin sa ating pagpupuri sa ating Diyos sapagkat lahat ng mga yan, lahat ng mga problema natin, ilagay natin sa ating paa at tapakan natin yan sapagkat sisiw lang yan sa ating Diyos na buhay. Amen. Yuko natin ang ating mga ulo and let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat kung di po dahil sa napakalaking pag-ibig nyo sa amin at sa habag nyo sa amin, hindi po namin kayang dalhin ang aming mga sarili sa inyong harapan. Dahil lamang sa inyong habag, Lord.
Nandiritong lahat ng mga anak mo na tinawag sa ilalim ng umbrella ng pangalan, Jesus Christ, God be the glory. Pilit namin tinitipon ang lahat ng mga ito. Pilit namin pinagsasama-sama. Nang sa ganun po, ay kalugdan mo po kami. Dahil alam namin natutuwa ka kapag nakikita mong kami sama-samang magpupuri sa inyo. Kaya hinihiling po namin na yung mapagpalang kamay na yunat mo po sa bawat isang nandirito, Lord. Tulungan mo po, Lord, kung meron mga problema, tulungan mo makalimutan ito at ibigay sa iyo. Ano man ang mga nagawang pagkakamali, mga kahinaan, mga pagkukulang, o dili kaya mga kasalanan, sama-sama namin hinihingi sa inyo ng tawa dito. Patawarin mo po kami. Tulungan mo po kami maging isang mabagong samyo ng paghahandog sa inyo, O Diyos. At sa ganon, kayo po ay malagod sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, pagpalain mo ang lahat ng mga manggagawa mo, pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga singers, ang mga musicians, tulungan mo maipaabot namin sa inyo ang aming marubdob na pagmamahal. Higit sa lahat, pinapanalangin namin ang aming beloved bishop na gagamitin mo po ngayon. Ibigay mo po sa kanyang double portion ng anointing mo upang ang lahat ng mga bagay na plano mong sabihin sa amin ngayong araw na to ay malaya niyang palabasin sa kanyang mga labi at ipunla sa aming isip at puso, Lord. Salamat sa pabibigay mo sa amin na maliwanag na kaisipan at pusong mapagkumaba. Ang pagkauhaw namin sa iyong salita ay hindi mo aalisin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Shout your praise, church of God. Say praise to Jesus. Step by step, I try to play. He will save the day.
There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. There's no one, there's no one, there's no one like you, Jesus. Yes, I live to worship. I live to worship you, and I give my all to you. Give my all to you. You gave your best for me, and I live to testify. I live because you died, and I give my all to you. Give my all to you. You gave your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken, strength where I've been weakened. Forever He will reign. My God is awesome.
And today, mga kapatid, hayaan natin that your roots, let it tap to the source of the living water. Hayaan mo ang ugat mo. Kailangan makarating yan sa living water, kapatid eh. So that you'll always be fresh, that you'll always be green. You tell the Lord, Lord God, I want to know, I want to feel your presence, I want to feel your spirit, so that I'll be green, so that I will not fear when there's heat, so that I will not fear when there's drought, so that I will not stop from bearing fruit, because I trust you, because I trust you, and my hope is in the Lord, my hope is in the Lord, my hope is in the Lord. Come on. You say, oh God, I'm opening my heart now. Ang ugat ko, Panginoon, abutin mo ng tubig mo. Abutin mo ng tubig mo, Panginoon. Oh God, oh God, oh God. Oh Lord, we praise you. 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 Awesome. My God is awesome. Right now we worship. 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 Awesome. Shout in church and say, God is awesome. Kamangha-mangha Diyos. Kamangha-mangha Diyos. We worship. Kamangha-mangha. Come on, worship. Come on, worship. 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 Praise the awesome God. Praise the awesome God. Praise, praise, praise the awesome God. There's nothing impossible for you. Nothing impossible for the Lord. Everything is a simple matter to the Lord your God you worship. Right now we worship. 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 My God is. Hallelujah. Okay po rin ang Diyos, mga kapatid, at sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sapagat sa araw na ito ay muli tayo nagkasama-sama, nagkatipon-tipon tayo sa isang service, mga kapatid. At talagang napakasaya na tayo po lahat ay magkakasama dito. Masaya sapagat lahat po tayo ay hindi natin masabi, baka ito na ang last nating gathering dito at pagkatapos ito, rapture na po, mga kapatid. Hindi natin alam. Pero ang isang bagay po, ang natitiyak ko ay kailangan maging aware po tayong lahat para na sa ganun po ay malaman natin, maging sensitive tayo sa mga lahat ng mga nagaganap sa paligid po. Kaya sa ngayon, huwag tayong mag-assign ng panahon at huwag tayong mag-assign, mga kapatid, ng oras po. Talaga bawat oras po dapat maging meaningful para sa atin po. Lahat ng oras na i-spend natin dito sa world dapat po maging meaningful at maging fruitful po tayo sa harapan ng Diyos. Huwag na po tayo malungkot ngayon, kailangan masaya na tayo pirmi ngayon para pag dumating ang Lord, masaya tayong lahat. Masayang masaya. Actually, yung tatalakayin natin ngayon po ay napaka-importante po nito sapagkat naniniwala ko na ito po ay isa sa, sabihin natin, ito ang pinaka-heart talaga po ng Church of God. Kaya nagkaroon ng Church of God. Kaya kailangan alam natin ang meaning po nito. Ginagawa natin ito. Matagal na po natin ginagawa ito pero dapat alam natin ang meaning at alam natin ang result po sa atin. Napakagandang result sa atin po. Kaya sa umagang ito, yan po ang ating pag-aaralan. Now, in the book of 1 Corinthians 11, verse 23 to 25. For I received from the Lord that which I also delivered to you,
the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you, and do this in remembrance of me." And in the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me." Now, in the book of Malachi, verse 6, a son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence? Said the Lord of hosts. To you priests, you despise my name. Yet you say, in what way have we despised your name? You offer defiled food on my altar, but say, in what way we defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. And in verse 12, but you profane it in that you say, the table of the Lord is defiled, and its fruit, its food is contemptible. And our subject today is entitled, On the Lord's Table. Yuko natin ang ulo natin. Dakila ka ma. Salamat uli, Panginoon, sa araw na ito. Muli ka manguna, mangusap sa amin, O Diyos, at tulutan mo lahat kami, O Lord, ay ikaw mismo, Lord, ang siya magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin ng kaunawaan para maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo, Lord. Bigay mo sa amin, O Lord, ang anointings about this, O Diyos, para madama namin ang presence mo sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa pagkataong ito po, hinihiling ko lang po na makinig tayo maigit po sapagkat napaka-importante po dito. Lalo na po sa lahat na may karamdaman po at sa mga bisita po natin ay importante po itong message na ito po. Okay, brothers and sisters, the last plague that God sent to Egypt was the death of all the firstborn of the land of Egypt for refusing to release the Israelites from the bondage of slavery. However, in the book of Exodus 12:3, Scripture says, "Speak to all the congregation of Israel, saying on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for a household." And verse 12 says, "For I will pass through the land of Egypt on that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord." Verse 13, "And now the blood shall be a sign for you. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over. I will pass over you. The plague shall not be on you to destroy you when I strike the land." That's why one of the greatest feasts in Israel is dubbed as the Feast of the Passover. Kaya tinawag na Passover, yan po yung pagdaan ng angel of death ay nilalagpasan niya ang lahat na may dugo doon sa hamba ng pintuan nila na galing sa lamb, which they commemorate from that time on until now. Hanggang ngayon po ay sinaselebrate nila. Although ngayon po sa Israel, sinasubstitute nila yung lamb. Hindi ko alam kung anong kapalit ng lamb, pero hindi na literal na lamb ang ino-offer po nila. In fact, in Exodus 12:17 says, "So you shall observe the feast of unleavened bread." Pero minsama po, unleavened bread tsaka Passover, "For on this same day, I will have brought your armies out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance." Everlasting ordinance. Next verse, 24. "And you shall observe this thing
as an ordinance for you and your sons forever. Talaga pong walang hinto. That's why hanggang ngayon po ay ginagawa po natin ito at ginagawa nila, although sa ibang version nila, ginagawa sa ngayon. But then in Malachi 1:7, this is what the scripture says, you offer defiled food on my altar. Sa altar may table. On my altar, but say, in what way have we defiled you? By saying the table of the Lord. The table of the Lord, take note, is contemptible. Now, the Bible speaks about the table of the Lord, which is the altar where the priests offered animals, specifically lambs, for the sins of the Israelites. Now, when the priest asked God, in what way we have defiled you? Kailan ka namin dinumihan o yung table mo ay dinumihan namin? Kailan yon? And Malachi 1:8 says, sumagot ang Lord, and when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? When you offer the lame and sick, yung po yung mga lamb na may sakit, yung lamb na lame o pilay, bulag, ino-offer nila. Is it not evil? Yan tanong ng Lord. Offer it then to your governor. Subukan ninyo. Bigay nyo sa governor ninyo. Would he be pleased with you? Sila ba ay malulugod? Would he accept you favorably? Saith the Lord of hosts. So, sabihin ng Lord, kahit sa tao mo yan, ay hindi tatanggapin yan. Sa verse 12, but you profane it, in that you say the table of the Lord. Ayun na naman. The table of the Lord is defiled, and its fruit, its food is contemptible. So meaning, ang tanong dito, how could they have offered, o bakit sila, paano sila nakapag-offer ng ganon sa ating Lord na alam na nila na pag nag-offer sa Lord, kailangan without blemish, without wrinkles, or without spot, kailangan malinis ang iaalay po. Pero bakit sila nakapag-offer ng ganon? Malachi 1:13. You also say, priest, oh what a weariness, and you sneer us at, saith the Lord of hosts, and you bring the stolen, the lame, and the sick, and thus you bring an offering. Should I accept this from your hand, saith the Lord? So meaning, the priest grew weary, napagod na sila, nagsawa na sila. Sa kaaalay po, araw-araw nag-aalay sila, taon-taon nag-aalay sila. Kaya nangyayari po ay sawa sila, na bored sila sa ginagawa nila. As a matter of fact, naniniwala ako, kaya sa atin po halos once a year na lang ang communion natin. Kasi napupunan ako, pag monthly ang ating communion po ay parang baliwala na po sa atin. Para wala nang dating sa atin po ang Holy Communion po. As a matter of fact, sa ngayon po, dapat ngayon, nandyan lahat yung mga kapatiran natin dahil Holy Communion natin. Pero hindi natin alam ang meaning dito. Kaya madalas yung iba po parang naboboard sila, nagsasawa o naging not necessarily nagsasawa, pero parang ordinary thing na lang ang ating communion po sa atin. Na hindi dapat maging ganun po. At sumunod sinabi pa, they even managed to sneer. Pag sinabi sneer, yung natatawa sila, yung nangingiti sila, na merong halo, alam nyo na, parang panunuya ang gano'n na nangyayari sa kanila. Habang nag-o-offer sila doon sa ating pong, sa ating Lord, doon sa table ng ating Lord. At sa ating po, nangyayari din. Minsan nakikita ko yan. Nagko-communion tayo ba, nagbibiruan? Nagko-communion tayo iba, nagtatawanan? Nagko-communion tayo ba, hindi seryoso po? Malaking pagkakamali po yan. Don't you ever do it. Wag na wag niyong gagawin po. Sapagat napakabigat ng Holy Communion po. Hindi to katulad sa ibang church, pasasubo lang ng subo ng ostya, at pagkatapos punta ka na ron, baka ganun. Hindi po ganun yun. May significance po yan, at may meaning po yan, at maganda po ang meaning niyan para sa atin. Kaya sinabi ng Lord, Malachi 2:1-2, and now, O priest, pag sinabing priest, sila'y nag-aalay po nito. And 1 Peter 2:9, ano sabi ganoon? You are the chosen generation, the royal priesthood. Tayo po priesthood sa harapan ng Lord, and we have the right to offer kung ano i-offer natin sa Lord, lalo na pag Holy Communion po. And now, O priest, this commandment is for you. If you will not hear,
If you will not take it to heart, if you will not take it to heart, kung hindi nyo lalagay sa puso ninyo ang pag-aalay dyan sa aking table, to give glory to my name, said the Lord of hosts, I will send a curse upon you, and I will curse your blessings. I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already because you do not take it to heart. Hindi nyo ginawa sa puso yung ginagawa niyong pag-aalay sa akin ng lampa. At marami sa atin, hindi mo ginagawa sa puso ang communion pag tayo'y nagko-communion. If you will not take it to heart, andun ang kanyang warning. Alam nyo na, i-curse, I will curse your blessing and I have already cursed your blessing. It must be done wholeheartedly. Dapat ganun katindi. Pag ginawa natin ito, sa puso natin talaga dapat nanggagaling. Why? Bakit ganun katindi ang salita ng Lord sa mga priest about the food on the table? Why? Okay, now, will be explained later. Tsaka ko na-explain po. In 1 Corinthians 10:16, Paul says, the cup of blessing which we bless, is that the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Ano na po na natin? Pinaghiwalay po niya. Paul speaks about the Holy Communion. Dito pinagbukod ni Paul yung the cup of blessing which is we bless and the communion of blood of Jesus Christ. So pinagbukod tsaka yung the bread which we break, yung inuputol-putol po, dapat po yung osa talaga putol-putol dapat po. And the communion of the body of Christ. Ngayon, dito makikita natin bakit siya pinagbukod yung bread at pinagbukod yung pong wine na siyang iinumin po. Now, dito po makikita natin na meron pong importance o significance ang bawat isa. At magkaiba po ang purpose ng bread, iba ang purpose po ng blood. Now, in 1 Corinthians 10:21, the scripture says, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons. Dalawang cups na po ang binanggit. The cup of the Lord and the cup of the demons. You cannot partake of the Lord's table, ayun na, and the table of the demons. Dalawang klase rin, ang table. Yan ang ingatan natin mga mananampalataya. Anong table ang siyang kinakainan mo? Table ba ng Lord o table ng devil? Yan ang tanong. Now, there's a literal meaning for this. Kasi sila po, yung drinking cup of the demons ay meron po silang tinatawag na idol festivals. Yung idol festival, yung pong piyesta ng mga idols sa kanila, naghahanda po sila. Game, siguro meron mga believers na nakikikain doon, walang problema po sa pagkain, kahit inalay pa sa Diyos-Diyosan. Ang problema po doon, yung pong dahilan kung bakit inalay yon. Yung pong Diyos-Diyosan, yon ang ayaw ng ating Lord. At doon po sila nakikikain. Pag nakikain ka sa ganoon, hindi ka kumakain sa Lord's table, sa table ng devil ka kumakain. Yun ang ibig sabihin nitong verse na ito. Kung i-apply natin sa atin po yan, ganun din po sa atin. Pag ang lugar na kinakainan mo, alam mo, pugad dito ng kaaway, ito yung pugad ng inuman, pugad dito na may nagsasayaw doon na paikot-ikot doon sa baras, mga kapatid, alam mo na kung ano ibig sabihin niya. Kumakain ka sa ganoon, at di ka nagmimerienda sa ganoon, kopi-kopi kung sabihin, pero doon sa loob po ay may inuman, doon sa loob po ay may sugalan. Hindi po table ng Lord ang kinakainan mo. You are on the wrong table. Kaya ibig sabihin sa atin bilang mananampalataya, listen to me carefully. Tuwing kakain kayo, siguraduhin ninyo, nandun kayo sa Lord. You are on the Lord's table. Dapat nandun tayo. Yung table na sabihin natin, yung kausap mo, ina-acknowledge sa Lord. At ang usapan nyo, nandun si Jesus Christ. At nandun doon ang usapan nyo tungkol sa salita ng Lord. Pumapasok at business na pinag-uusapan, nandun pa rin ang Lord. Yan ang table ng ating Lord. Pero pag ang usapan nyo, may nagmumurahan doon, mura dito, mura doon, at pagkatapos pinagtatawanan sa salita ng Lord, ay maniwala kay Jesus Christ, you are not on the right table. Nandun ka sa table ng kaaway, wala ka sa Lord's table. Kaya yan, permita, tandaan natin. As a matter of fact,
sana po, pati sa loob ng bahay, yung mismong kinakainan natin na lamesa po, gawin nating Lord's table. Huwag kayong doon sa harapan kainan nag-aaway. Huwag kayo doon sa harapan ng kainan, nagsasabihan ng mga kapintasan ng iba at ang bibigay ng mga issue doon, nagiging devil's table pagka ganun po. Kailangan maging Lord's table po yon. Na punong-puno kayo ng pasasalamat dahil nandun ang biyaya ng Diyos na binigay sa atin nung araw na yun dahil nakakakain po tayong lahat. Kanya ang tanong, bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa Lord's table in the Old Testament? Ganon din sa New Testament. Why? What is in the Lord's table? Ano ba ang nandiyan dyan? 1 Corinthians 11:20. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. Dito kasi po sa verse 20 hanggang 21, nagkaroon ng faction po sila. Ito yung Lord's Supper nila. Ito po yung Holy Communion nila o yung banal na hapunan, kung tawagin po nila. Talaga nagkakainan sila. Nagkaroon ng faction, nagkaroon ng conflict sila doon. Kasi may mga mananampalataya, pupunta doon, kakain agad, hindi antayin yung iba. Yung iba naman mga kapatid, ayaw bigyan yung iba ng pagkain. Iba, kanya-kanya sila. Wala sila sa table. Kaya nabuwisit si Paul mga kapatid. Sinabi niya, wala ba kayong bahay? Sa bahay lang kayo kumain. Sa bahay lang kayo mag-communion. Ibig sabihin ni St. Paul. Kasi nga, walang pagkakaisa. Kaya wala sila sa Lord's table. Kanya-kanyang table, kanya-kanyang kain. Ganun ang ginawa nila. Pareho din sa malakayin. Yung maraming alay naman doon sa table, ayaw din ng ating Lord. Kaya sinabi ng Lord sa Matthew 26:26, and as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. Now, direct from the Lord, direct na sa mouth ng Lord, yun ang sinabi niya. Inulit ito, gayon ni St. Paul. Sa 1 Corinthians 11:23-24, enumerate po natin. Una, ang sabi niya, for I received from the Lord. Kanino niya tinanggap? Sa Lord niya, tinanggap ang instructions. Hindi natin alam kung paano, maybe by vision, o nangusap ang Lord sa kanya by dreams, kung ano man yun, o the direction, ano niya, boss ng Lord, hindi natin alam. Pero one thing is for sure, direkta galing sa Lord ang instruction sa kanya. That which I also delivered to you. Kanya, dinidelivered ko sa inyo. Nang galing sa Lord, pinapasa ko naman sa inyo. Kanya, tanggapin ninyo. Receive in what way? Yan ang tanong ngayon. That the Lord Jesus Christ, on the same night He was betrayed, took bread. Tanong, bakit binanggit pa niya? Hindi sinabing, the Lord Jesus Christ, on the same night, took bread. But binanggit, He was betrayed. Binanggit doon, ibig sabihin po ay si Judas. Na nung oras na yun, kahit nasa Lord's table ka, merong Judas doon sa Lord's table po. So, ibig sabihin noon, alam natin na nangyari dyan. The Bible says, hindi ko alam kung alin na nauna, but the Bible says that Satan entered Judas. Kung si Judas nando na at si Satanas nasa kanya na, sa madaling sabi, doon sa table ng Lord, kasama nila si Satanas at saka si Judas noong oras na yun, doon sa Lord's table po. At yan po nangyayari sa atin. Baka hindi natin alam, dahil kumakain po, meron pong Judas doon sa Lord's table na hindi natin alam. Nahari naguhuda sa church, naguhuda sa leader. Pagka gano'n ang usapan, nandun kayo sa table po, hindi po Lord's table yan, the devil's table po yan. Na nandun doon si Satanas, nandun si Judas. Pag nandun si Judas doon sa kainan ninyo, that's not on the Lord's, you are not on the Lord's table. You are on the devil's table pag ganun po, dahil may Judas po doon sa inyong kainan na yon. Now, unawaan niyo po ba? Parang tahimik kayo. Now, when He had given thanks, yan sumunod sinabi niya, when He had given thanks, diyan niyo pa rin malalaman. Kung table ng Lord, bago kumain, nagpapasalamat. Pag kayong kumakain, kain na lang ng kain, hindi table ng Lord yun. Ang table ng Lord, bago kumain, nagpe-pray, bago kumain, nagpapasalamat. Then, He broke it and said, this is my body, which is
broken for you. Listen carefully. Kaya gusto ng Diyos sa Old Testament na malinis ang inaalay sa table na yon dahil sa New Testament, yung katawan niyang gagamitin, which is the body of Christ, yung sinless body po, ang siyang lamb na i-offer po doon sa lamesa na yun. Kaya hindi pa pwede mag-offer kayo sa Old Testament, hoy, bakit bulagi ino-offer nyo? Ba't pila ino-offer nyo? Ba't marami ino-offer nyo? Hindi nyo ba alam, gagawin ko yan sa New Testament? Na pagdating sa New Testament, ako mismo magkakatawan tao at sinless, walang kasalanan, malinis, ilalatag ako sa table. Sa Lord's table, Ibig sabihin, yung pong ginagawa nila sa Old Testament ay shadow ng kanyang gagawin sa New Testament. Kanya ayaw niyang marumi ang iaalay doon sa Old Testament. Naunawaan po ba natin? Andiyan ba kayo? Kanya tuwing hawak natin yung tinapay, nakaganon tayo, dapat durog ang puso mo kung paano durog itong tinapay na yan, dapat durog ang puso natin. Dahil alam mo, itong bagay na ito, 4,000 years nang ginaganap ito. Ginaganap at ngayon ang katuparan. Yung sa kanila, shadow pa lang. Ang sa ating katuparan na yung Diyos, yung kaisa-isang Diyos, magkakatawan tao siya para tubusin tayo lahat sa ating kasalanan. At yung bread na yon, ang siyang sagisag ng kanyang katawan. Paano kayo hindi magiging seryoso doon? Kasi kanina binasa na natin po sa Exodus 12:17 na ito ay gagawin ninyo saan? Paano gagawin ito? Gagawin ito ng everlasting, o sabihin natin, tuloy-tuloy natin gagawin, an everlasting ordinance. At sa verse 24, sinabi, forever ninyong gagawin. Forever, forever. Kasi magmula doon hanggang ngayon po sa New Testament, ginagawa po ito at dapat gawin po natin. Kanya ganun kabanal, ganun katindi, ganun kahalaga yung tinapay na hawak po natin habang tayo po'y magko-communion. Huwag niyong isipin yung tinapay na binili lang sa bakery yan o pinabake lang sa bakery yan. Pinagpirapir, huwag niyong isipin ganun. Isipin mo mismo na iyan yung sagisag mismo ng katawan mismo ni Kristo na nagligtas sa atin po. Yung katawan ni Kristo po. Hindi lang yun. Makinig kayo lahat na may sakit. Isaiah 53:5 says, but He was wounded. Ano yung sinugatan? Katawan. For our transgressions. He was bruised. Ano yung binugbog? Katawan. For our iniquities. The chastisement, yung palo, for our peace. Ano yung sinugatan? Ano yung binugbog? Ano yung pinalo? Yung katawan niya ang dumanos noon. Sabay sabi ni Isaiah, by His stripes, we are healed. Kumaling ka. Hindi ko alam kung naintindihan ninyo. Kasi kung naintindihan nyo, hindi lang ganyan ang palakpak nyo. Lalo na may sakit, tumalong ka na dyan. Hindi pa nasisiyahan ng Lord. Inulit sa New Testament, who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. In other words, kanya gustong-gusto ng Lord. Seryosohin natin yan. Hindi lang dahil sa iniligtas yung ating souls. Kung hindi yan ang pwedeng kagalingan mo, nakukuha natin. Kasi yung parte ng katawan niya, nakakainin natin, yun ang sinugatan po, alang-alang sa ating mga karamdaman na hindi natin alam na siyang pinagmulan ay kasalanan. In other words, doon sa tinapay na yun, nandun pa rin ang power of healing, nandun sa tinapay na yun. Ang problema po, maraming mga churches, alam ko kayo nakikinig ngayon. Marami hindi kayo naniniwala na yung verse na yan ay pwedeng patungkol sa ating physical na katawan. Sa inyo yan, sa spiritual, sinave tayo ng Lord. We are healed. Pinagaling yung kaluluwa natin. Pinagaling yung spiritual natin.
Pag sinabing pinagaling ang kaluluwa, listen carefully, pinagaling ang ating espiritu, nilinis ang ibig sabihin noon, pinatawad ang ibig sabihin noon, sa magitan ng kanyang katawan, sa magitan ng latay niya. Ang tanong, ano ba naglinis ng kasalanan natin? Yung latay ba niya o yung dugo niya? Hindi niyo ba alam ang sabi sa Hebrew 9:22? And almost all things are cleansed with blood, according to the law, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kanya kanina sinabi ko sa inyo, pinagbukod ni Paul, yung bread at saka yung blood. Dahil yun sa bread na yon, yung katawan niya, sinugatan yon. Pero pwedeng hindi na siya sugatan, pwedeng hindi na siya hampasin, ipako na lang siya, pagtagal mo rin at sibatin mo na lang, patay na yun eh. Bakit may stripe pa na ginawa sa kanya? Para nga sa sakit mo, para sa sakit mo, para sa sakit mo, para sa sakit mo, para sa sakit natin lahat. Na nanggaling sa kasalanan nila Eva at Adan nung magkasala sila. Dahil for your information, dapat hindi tayo nagkakasakit. Pero dahil doon sa kasalanan ngayon, pumasok ang karamdaman sa mga tao. Hindi ko sinasabing dahil lahat sa kasalanan ng karamdaman, pero yan pong pinagmulang kanya nagkaroon ng karamdaman ng tao dahil doon sa kasalanan yun. At pag may cancer ka, sa latay mo, magaling na ako, Lord. By your stripes we are healed. By your stripes we are healed. Seryosohin mo lang. At paniwalaan mo. Paniwalaan mo. Kasi sayang. Andyan ang kagalingan. Hindi mo makuha dahil lang kung mag-communion ka, baliwala sa'yo na hindi mo alam, hawak mo ang kagalingan. Hindi mo lang alam na sa pamamagitan ng ginagawa natin ito at gagawin natin ito ay maari kang gumaling sa iyong karamdaman. Kaya yung mga pastor na hindi naniniwala sa healing po, kawawa mga members yan. Imagine yung mga members, aasa na lang sa doktor, aasa na lang sa gamot. At pag sinabi ng doktor, 6 months ka na lang, 4 months ka na lang, wala na, iiyak ka na lang dahil wala ka ng pag-asa. Ganun ang ginagawa ng ibang mga pastor sa kanilang mga members po. Pag sinasabing wala ng healing ngayon, samantalang malinaw na may healing hanggang ngayon, may miracle hanggang ngayon, dahil ang Diyos natin po ay hindi nagbabago ang Diyos. Oh yes, hindi ko sinasabi sa inyo lahat gagaling. Pero may gumagaling. Aminin natin, may gumagaling. Kung di bang gumaling ang Diyos na nakakaalam nun. Basta pag-pray natin, at umasa tayong gagaling. Dahil sa latay niya, magaling na daw tayo. Sa latay niya, pinagaling na daw tayo. Alam niyo mga hindi naniniwala sa healing po, ibig sabihin sa kanila, ang last say, doktor. Pag doktor nagsabi, tapos na, iiyak ka na lang. Antayin mo lang yung kamatayan mo. Samantalang sa atin, pag sinabi ng doktor, 6 na buwan na lang, tatagal ang buhay mo. Sino may sabi sa'yo? May Diyos ako. Ang Diyos ko magpapagaling sa akin. Grabe yung pag-asa. Nandun yung pag-asa natin. Nandun yung lakas natin. Nandun na may inaasahan ka, na may Diyos na magpapagaling sa'yo. Kaya pumayag na may latay sa likod. Kaya pumayag na masaktan sa likod para gumaling ang lahat ng ating karamdaman. Praise the Lord! Glory to God! Kanya nga po mamaya, pag ginawa natin ito, lahat ng may karamdaman, sana maniwala kayo. At gawin ninyo mula saan? Mula sa puso nyo gawin. At magugulat kayo. Magpapakita ng himala sa inyo, Lord. Magpapakita ng himala ang ating Lord. Sa verse 25 says, in the same manner, He took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Una binanggit, it talks about a new blood covenant with God. Now, why new? Bakit bago? Hebrews 7:22-24. Ito po yung sinasabi ng preacher na wala na raw tithes sa New Testament, pinalitan na raw. Hindi tithes ang pinalitan. Ito pinalitan. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant. Jesus is a better covenant than the Old Testament covenant. Also, there were many priests
Ang daming priest, because they were prevented by death from continuing. Ang mga pari noon, palit ng palit kasi namamatay sila. Pag namatay, palit na naman. Pag namatay, palit na naman. Pag namatay, palit na naman. Kanya ano ginawa? Next. But because He continues forever, pinalitan, yun ang pinalitan. Yung pagka-priest po, pinalitan na ni Jesus Christ na hindi na mamamatay. Nakukuha po ninyo. Has an unchangeable priesthood. Wala na, hindi na papalitan. Siya na mismo ang pinaka-high priest po natin. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than heavens. Ang mga priest nung araw, ganyan lang. Ito higher than heavens. Ang priest natin, next. Who does not need daily? Hindi na mag-aalay araw-araw. Kaya nagsawa yung mga pare. As those high priests to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the people's. For this, he did once and for all. Isang beses na lang niyang ginawa ang pag-aalay when he offered up himself. Nang inoffer niya yung sarili niya, isang alay na lang. Hindi katulad noon, araw-araw nag-aalay mga pare, taon-taon nag-aalay sarili niya para sa mga tao. Yun po ginagawa lang, pirme kaya nagsawa sila, napagod sila. Ngayon hindi sila mapapagod. Hindi na sila ang priest Ang Diyos na mismo, nagkatawan tao, siya na mismo ang naging priest po natin po. Hebrews 10:4-5 says, for it is not possible that the blood of the bulls and goats could take away sins. Therefore, when He came into the world, He said, sacrifice, offering you did not desire. Ayoko na yan. Mga hayop, ayoko na yan. But a body you have prepared for me. Naghanda na siya ng katawan. Kaninong katawan hinanda niya? Alam na natin, kay Jesus Christ. Ganun katindi yung lamb na nasa Lord's table. So paano mong hindi sa puso ngayon ang Holy Communion? Na hindi walang pag nag-Holy Communion tayo para tayo nasa table ng Lord at yung lamb na yun ang naka-offer. Yung tinapay na sinasabi natin, yun ang body ng lamb na inalay po. Sumunod. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Tanong. Remember what? Remember what? At the Lord's table. Ano aalalahanin natin sa Lord's table? Yan ang tanong ngayon. First, of course, His love for us. Pirmin yung aalalahanin. Yung pag-ibig na Diyos at dinisplay niya sa cross of Calvary. Yung itsura ng Lord, yung kanyang pain, yung kanyang agony, yung kanyang shame, sorrow, death, He went through, na dinaanan niya, yun ang dapat inaalala natin habang hawak natin yung tinapay na yan. Sinasabi na ng Lord kung anong gagawin natin para mamaya, sigurado kayo, gagaling kayo mamaya. Hawak mo, samayin mo. Kaya ulitin ko ulit, kung isipin ko anong tinapay yan, isipin mo katawan ni Kristo yan na nasa kamay mo, na nag-suffer ng pain, ng lahat ng agony sa cross of Calvary, alang-alang sa ating kasalanan. However, although nire-remind sa atin yan, at we have to remember that, but we must also remember that outside the Lord's table, we are nothing. Kung wala tayo sa Lord's table, wala tayo. Because in Ephesians 2:12, eto tayo noon, wala pa tayo sa Lord's table. At that time, nung wala pa kayo sa Lord's table, you were without Christ. Being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope. Wala tayong pag-asa nun. And without God in this world. Wala tayong Diyos. Akala mo lang may Diyos ka. Kasi tumatawag ka noon at meron ka pang idolo niyan sa harapan. Kanya akala mo may Diyos ka. Wala kang Diyos noon. Nung wala ka pa sa Lord's table, wala ka pang Diyos at wala kang pag-asang maligtas. Wala.
Nakikita nyo, diretsuhan niya po natin. Yun ang lahat ng mayayamang nakikita ninyo, saksakan na yaman. Wala sa Lord's table, wala pong pag-asang maligtas yan hanggat wala ka rin sa Lord's table na yon. Tandaan po ninyo. Kanya huwag niyong kainggitan yung table nila na masasarap ang pagkain. Kainggitan ninyo yung table ninyo na nandun ang lamb at nandun ang pinag-uusapan, ang salita ng Diyos, ang pinag-uusapan, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pinag-uusapan, ang pangalan ng Diyos. Yun ang pinag-uusapan doon sa ating table. Tuyo lang yun nandyan sa table mo. Andyan, puro sap-sap yun nandyan dyan sa'yo, pinaksiw, pinakbit, lahat na nandyan. Walang problema. Ang importante, yung nasa loob ng table na yun ay ligtas ka. Dahil may lamb sa ilalim ng table mo na siya nagdadala sa table mo, kanya ka naligtas. Yan mula ngayon yung iba sa atin doon, pag medyo mahirap ang buhay mo, pag nakita mo, pambira, tuyo na naman. Huwag mong tignan yung tuyo. Ang tignan mo, kahit tuyo na andyan, Lord's table yan. Di ba nakikita nyo yung mayayaman kung maganda? Grabe, may turkey, lahat nandun doon sa harapan nila. Lahat ng inihaw nandun sa sarap ng pagkain nila. Pero wala naman lamb. Walang lamb. Yan ang problema. Walang lamb. Makakala nyo yung lamb na nabibili, yung mga tupa, tapos ginagawa estupadong tupa. Hindi yun. Yung tunay na lamb. Wala. Yung Diyos na nagkatawan tao, wala doon sa table na yon. Pag wala doon sa table na yun, wala ka ng pag-asang maligtas. Alam ko, nasasaktan ka. Pero yan ang totoo. Kahit ganong kayaman ka, kahit ganong kasarapan na sa table mo, pero pag wala ang lamb sa table mo, the Lamb of God that takes away the sins of the world, wala ka ng pag-asang maligtas. Wala kang pag-asang maligtas. Yun lang ang kailangan natin. Kaya sa atin dito, iba sa atin, mahirap ang buhay. Minambaliit mo yung buhay mo, huwag mo maliitin. Mataas kang klase ng tao. Dahil ibang klase nasa pagkainan mo. Ibang klase. Would you believe that outside the Lord's table, we are all bound to hell? Kung wala tayo doon, you are bound to hell. Diretso po yun. Masakit, pero yung totoo. Romans 7:15 and 17. Ang sabi ni Paul, for what? Ito pa pinag-debate ito na siya po siguro mananampalataya na o hindi pa siya mananampalataya. Sa akin po, hindi pa siya mananampalataya dyan. For what I am doing, I do not understand. Hindi ko maintindihan. For what I will to do, yung gusto kong gawin, that I do not practice, na hindi ko naman dapat gawin, but what I hate, that I do. Yung ayaw kong gawin, yung kasalanan ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Yung kasalanan ayaw kong gawin, hindi ko magawa. Yung kasalanan na nagagawa ko. 17, sinabi niya, but now, it is no longer I who do it. Hindi na ako yung nagkakasala. Sino? But sin that dwells in me. Ano ibig sabihin nun? Hanggat wala kayo sa Lord's table, yung sinasabi ni Paul na sin that dwells in him, nasa yun. Yun yung kasalanan ni Adam and Eve, nature of sin nila, na minana po natin lahat ng tao sa mundo. Romans 5:12, isang tao nagkasala, lahat nagkasala. Dahil doon sa kasalanan yun. And that's the reason why God was manifested in the flesh through the Lord Jesus Christ para mawala yung sin na yun sa atin. Mawala sa atin para mapigilan natin ang kasalanan. Oh yes, nagkakasala tayo, pero nakukonvict tayo, nakukonsensya tayo, at tinatalikuran po natin agad. Why? Nandun na ang lamb sa'yo. Dininis ka na ng lamb. Inalis na yung nature of sin sa'yo na sinasabi niyang nagdwell sa kanya at nasa kanya. And for your information, sa bawat taong ipapanganak, nandun yan, sin na yan, na dapat mawala. At walang ibang paraan para mawala yan, kundi nandun ka dapat sa Lord's table, yung lamb na nandoon, na lamb na yun, ang mag-aalis ng kasalanan na yun sa atin. Yan pong katayuan natin outside the table.
But when we became seated at the Lord's table, we became bound to heaven. Ngayon po, nasa Lord's table tayo, heaven ang biyahe mo. Kanya kapatid, kahit ano nasa table mo, huwag ka magalala. Pag tunog ng trumpet ng Lord, pare-pares lang kayo ng mayaman ng kapatiran natin. Lahat tayo, biyahe natin sa langit. Pare-pares lang, wala tayong sasakyan doon. Pare-pares lang, Holy Ghost ang magtataas sa atin. Wala pong partiality doon. Wala pong kinikilingan ng Lord doon. Ito, mayaman, kaya lang sa karuwahe ko pasasakayin to. Ito, mahirap lang ito. Tricycle lang ito, pataas. Walang ganun. Lahat tayong Holy Ghost ang magtataas po sa atin. Mahirap, mayaman, Holy Ghost ang magtataas po sa atin. And we became men of authority. Not only because of the Holy Ghost, not only because of His Word, not only because we have the power of healing, hindi lamang yun. In 1 Corinthians 11:26 says, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death. Alam niyo sa ibang version, CEV version, the Lord meant that when you eat this bread and you drink from this cup, you tell about His death until He comes. Ibang version. Sa DRV version, for as often as you shall eat this bread and drink the chalice, you shall show the death of the Lord until He comes. Another version, NLB. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes. Grabe po. Ibig sabihin, to proclaim means to tell publicly, to show publicly, and to announce publicly, the Lord has died for you. Para mo ina-announce. Kanino? Diyan, sa people around you. Mamaya, announce natin yan. Pag ginagawa niya, para mo ina-announce ngayon, ako, ang Lord namatay alang-alang sa akin. Ang Lord namatay alang-alang sa akin. Pinakikita mo, pinarinig mo sa mga tao. At, pangalawa, pinaririnig mo sa devil yan. The devil of sickness, poverty, sorrow, fear, discouragement, resentment, who is trying to destroy your lives. Yan po. Takot yan pag ganyan. Pag sinabing death of Christ, takot siya. Why? Pag sinabing death of Christ, the blood of Jesus Christ ang nandoon. At pag blood ni Jesus Christ, nanginginig sa takot siya. Dahil alam niya, yung blood na yan, ang blood ng ating Lord, ang siya nag-alis nung kasalanan, gustong-gusto niya sa atin, natatanggal ang kasalanan, nawawala ang kasalanan. Kaya pag walang kasalanan, hindi siya makakilos. Ang Diyos ang makakakilos po sa atin po dahil sa dugo ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa Colossians 2:13-15, and being dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, He has made alive together with Him. Binuhay tayo kasama niya. Having forgiven you all trespasses. Pinatawad lahat ng kasalanan. Next. Having wiped out the handwriting of requirements. Wala na yung mga law sa atin that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross, and having disarmed principalities and powers. Ibig sabihin nito, ay dinisarmahan ng ating Panginoon si Satanas magitan po ng kanyang dugo. And He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Andun ang triumph, nandun ang victory po sa atin dahil sa blood ng ating Lord, dahil sa lamb na nandun sa table po natin. Ganyan tayong lahat ng mga Kristiyano, kanya dapat wala pong talunan sa atin. Walang talunan sa atin. Panalo ka. Hanggat nando ka sa table na yan, panalo ka. May sakit ka, panalo ka. Wala kang pera, mananalo ka pa rin. Kahit anong problema mo, panalo ka pa rin. Dahil nando ka sa Lord's table na yan, ng ating Lord. Hanggat nandiyan ka sa table na yan, panalo ka pirme. Dahil nando ng Lamb, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Praise the Lord. Praise the Lord.
How I wish na sana sinasa puso ninyo yung sinasabi ng Lord ngayon. Dahil ngayon, eto na naman. Nakasalalay na naman dito ang victory mo sa buhay, kapatid. Kaya sana pag ginawa natin ito, wholeheartedly gagawin po natin. Otherwise, meron pong warning ang Lord. 1 Corinthians, dito ako magtatapos. 11, 27-30. Therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. Pag hindi ka raw karapat, dapat magiging guilty ka sa katawan ng Lord at sa dugo ng ating Panginoon. Next. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. Pag kumain ka niya at uminom ka niyan, na hindi mo sinasa puso, para mo ginadjudge ang sarili mo. Not why? For not discerning the Lord's body. Hindi mo na-discern na yung hawak mo ay body, part ng body ng ating Panginoon. As a result, this reason many are weak. Kanya marami mahina sa inyo. Marami may sakit sa inyo. Marami sa inyo nangamatay na. Hindi ko sinasabi yan lang ang reason. But some of them, yan ang reason. Nag-take tayo na hindi natin siniseryoso. Kaya ganun katindi po ang Holy Communion. Hindi po yung kain ng piyestahan, hindi po. Meron pong katumbas, may symbol po yung ginagawang yan na napaka-importante po sa atin lahat. Na pag ginawa naman natin wholeheartedly, makikita niyo yung benefit nung gagawin natin communion, makikita niyo yung benefit po sa atin. Magkakaroon ng benefit sa atin. Kasi sinabi dito the reason why many of you are weak. Sabihin, pag worthy ka, lalakas ka. Magkakaroon ka ng strength. Pag worthy ka, gagaling ang karamdaman mo. Pag worthy ka, baka humaba pa ang buhay mo. That's the other way around. Na ibig sabihin dito ni Paul. Kaya lang pag hindi worthy, yan naman ang mangyayari sa atin. Lumagay na tayo sa seryoso. Seryosohin natin habang ginagawa natin ito para makuha natin ang benefit ng communion at makuha natin ang benefit ng on the Lord's table. Sa table ng ating Lord. Nandiyan na lahat. Nandiyan na lahat. At sana every time kakain tayo, maalala ninyo, you are on the Lord's table. Shall we bow our heads, please? Yuko natin ang ating mga ulo. Magpalinis tayo sa Panginoon bago natin tanggapin ang banal na hapunan. Magpalinis tayo sa Panginoon para maging karapat-dapat tayo sa banal na hapunan na yan. Oh, hallelujah. Close your eyes. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. At ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Linisin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami, Lord. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan.
Ngayon po nakita natin, nalaman natin, o nabatid natin ang kahalagahan ng ating gagawin. At sana po, itong gagawin natin ito, sa puso mong galing. Sapat ang gusto ng Diyos, pag ginawa natin ito, makuha natin yung benefits ng Lord's table. Kung ano yung nasa ibabaw ng table ng ating Lord. Siya nagligtas sa ating lahat. Sana habang ginagawa natin ito, gawin natin ng buong seryoso. Gawin natin na nandun ang heart natin habang ginagawa natin itong bagay na ito. Para madama natin ang presensya ng Lord at madama natin kung paano nila ginagawa ito noong Old Testament. Na inaalay talagang literal na lang. Ngayon naman po, mismong katawan na ng ating Panginoon Jesus ang siyang inaalay. Inialay, alang-alang po sa lahat ng ating mga kasalanan. Huwag kayong pumayag na lalabas kayo sa lugar na ito na hindi kayo nagtagumpay. Spiritually, physically, emotionally, dapat tagumpay po tayo sa ating gagawin ito. Kaya sa pagkatong ito, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Dakilang Ama, salamat po Diyos. Ngayon po alam namin ang sagisag ng hawak namin, Panginoon. Nasira ang katawan mo katulad ng aming hawak ngayon. Dahil sa amin, Panginoon. Dahil sa latay mo'y gumaling kami, Panginoon ko. Tulutan mo po, Panginoon. Sa pagkain namin ito, Panginoon, ay gumaling ang lahat ng aming karamdaman sa katawan, Lord. Kinuha mo na ito, Panginoon ko. No'y kayo latayan sa likod, Ama. Kaya tulutan mo makuha lahat, Panginoon. Mawala lahat, Panginoon. Ano mang klase ng karamdaman namin lahat, Panginoon ko. Sa lugar na ito, O Diyos. Para makita, Panginoon. Ma-display, Panginoon. Ang power of healing, Panginoon, sa katawan mo, Lord, na nanggaling, Ama. Na ikaw na mismo nagtiis para lang kami gumaling lahat, Panginoon ko. Kaya Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat dito po sa tinapay ng buhay. Tulutan mo, Panginoon, na ito'y magkabisa sa amin lahat, Lord. Na lahat aming karamdaman ay magsigaling, Panginoon ko. Maraming salamat sa katawang ito na nagdusa alang-alang sa aming kasalanan. Maraming salamat, Panginoon ko, ang katawan mo ipinalit mo sa katawan namin, Panginoon. Na dapat ang katawan namin ay tumanggap ng pasakit, Ama. Kaya ko na pong bahala, Lord. Kami nananampalataya lahat, Lord, na sa latay mo ay gumaling na kami, Panginoon ko. Sabay-sabay natin subo. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you, and do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me." Diyos na nasa langit, sa katawan mo'y gumaling, sa latay mo'y gumaling ang aming karamdaman. Ngayon naman hawak namin, Panginoon, ang tugo mo na naglinis sa aming kasalanan, Ama. Muli mo kami linisin, Lord. Ano man ang karumihan sa aming puso't isipan, sa aming lahat, sa aming kaluluwa at espiritu, Panginoon, sa pamagitan po ng simbolo ng dugo mong ito, Lord. Muli mo kami linisin, Panginoon ko. Maraming salamat, Lord. Ang dugong ito naging dahilan kanya kami naging anak mo, O Diyos. Ang dugong ito naging dahilan kanya ngayon po yung patungo sa langit ang lahat kami, Panginoon. Kanya, Lord, salamat na marami, Lord, sa pasakit na ginawa mo alang-alang sa amin lahat. Tulutan mo rin ang dugong ito, Panginoon. Magsilbing kapangyarihan sa amin lahat, Lord, para kami mamuhay na maayos sa iyong harapan, Ama. Maraming salamat, Lord.
This we ask in Jesus' name. Pinayubay upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na alay niya sa'yo doon sa Kalbaryo ay luminis. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe. Na muli mga kapatid, binigyan po tayo ng pagkakataon na magkaroon pa ng Holy Communion. Kaya dapat po talagang sinasamantala po natin ito. This is a very, very rare occasion. At hindi po natin ito dapat tinatrato na isang ordinaryong bagay, kundi ito po'y ginagawa nating isang special na bagay o tratuhin po nating special na bagay. Napakahalaga po na nakakapag-take po tayo ng communion. And always remember po, ang tinuro po sa atin ng ating Panginoon, na seryosohin po natin. Pag tayo po yung nagte-take ng communion, na kumakain po ng tinapay, katumbas po ng kanyang katawan, hindi lang po dahil po sa ating pong mga kaligtasan, kundi nandun din po yung kagalingan. At tayo din po nilinis po ng kanyang dugo sa pamamagitan po ng unsaro na ating po iniinom. Kaya nga po, importante po ito mga kapatid. Huwag natin i-miss po yung opportunity na dapat also, kahit saan tayo magpunta, we need to eat on the Lord's table. Bit natin, dala natin yung Lord's table. I-acknowledge po natin siya sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng bagay. Most especially, we have to proclaim that He has died for us. Napakahalaga po niyan mga kapatid. So meanwhile, sa lahat naman po ng mga bisita po na nandirito po sa harap, una-una, you're welcome po sa ating pong gawain. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo. Maraming salamat sapagkat and hoping that you're all blessed. So sa lahat ng mga first-time guests namin, hindi po sa mga first-time viewers, we would like to take this opportunity as well to share with you na meron pong nagsakripisyo ng kanyang buhay para tubusin po tayo sa ating pong mga kasalanan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung nagdiredeem sa atin para tayo po'y lumaya. Makamtam po natin yung buhay na kasiyasiya, yung buhay na walang hanggan. Pero meron din po tayong dapat gawin. So please listen to me sa lahat ng mga first-time visitors po, saka sa mga first-time viewers po. Napaka-importante. Ang dapat natin gawing unang-una is we need to accept Jesus Christ in our lives as our personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Kailangan tanggapin natin siya at kailangan maniwala po tayo sa gospel niya para tayo po'y maligtas. Now, pag sinabi po natin kaligtasan or salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yung pong gospel po na tinatawag, yung death, burial, and resurrection ay kailangan po natin paniwalaan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na po tayong gagawin. Tutuldok na po tayo doon or hihinto na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we need to repent.
tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. Hihingi po ng tawad tayo sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga nagawang pagkakasala sa Kanya. Kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa, ikaw na yung pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun po yung genuine repentance, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Ang tinitignan ng Panginoon sa atin, yung buo or taos-pusong pagsisisi. Hindi naman yung nagawa natin kasalanan kundi yung puso, yung nilalaman ng puso mo na humingi ka ng tawad sa Panginoon. At dyan din po papasok yung death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig. In the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng katawan, kundi ito po yung nag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Kaya importante po na tayo po'y mabautismuhan. Napakahalaga po niyan. Yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, ang ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11 tsaka sa Titus 3:5. In fact, lahat tayo may kahinaan. Mapapansin po ninyo, ang hirap magbago pag sa ating pong mga sarili lang. Pero pag minsan magbabago ka 1 buwan, 2, 3, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power saan? Power to overcome all our weaknesses. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Pero sa tulong po ng Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para magpagtagumpayan yung lahat ng ating po mga kahinaan. At yan din po ang tutulong po sa atin to overcome all the works of the evil forces of darkness in our lives. So yan pong tatlong bagay na ito ay kailangan mangyari po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita po na nandirito, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo inyong mga ulo. Ganyan din po sa lahat ng mga first-time viewers po natin. Taas natin ang 2 kamay natin, yuko natin ang ating mga ulo. And please, sa lahat po ng mga bisita na nandirito, please repeat after me na habang binabanggit nyo po ang panalangin to, na nandoon po, ilagay po natin sa puso yung buong puso na pagsisisi po. Pagsisihan pa natin or mag-repent po tayo sa ating po mga kasalanan habang binabanggit po natin ang panalangin ito. Sige po, please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw, ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung orange flag. Pwede po kayo sumunod doon sa orange flag na yon, sa mga faces po natin. May ibabahagi lang din po sa inyong karagdagang kaalaman po para mas maintindihan po ninyo. Sige po, huwag po kayong mag-alala, wala pong bayad yan. Dito po sa right po ninyo, sumunod lang po kayo doon sa flag po na yon. Sige po, praise the Lord, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa pagbabahagi mo ng mensahe ng kaligtasan. Yan po ang daladala ng ating church.
Mga prerequisite po natin yan kung paano po tayo makakapasok sa harian ng Diyos. Alright, tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Matthew 21 verses 5 to 8. Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Purihin po ang Panginoon, ngayon po ay araw ng ano? Ngayon ay araw ng Palaspas, pinagdiriwang po yan sa buong mundo. Bago pumasok ang Semana Santa, ngayong linggo na to, araw ng Palaspas. Kaya nga po kanina tayo po nagpuri sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat hinula na ang Panginoon ay talagang darating upang magbigay kaligtasan sa kanyang mga anak. Ano ang sinakyan niya? Isang colt lang po, maliit, anak ng donkey. Pero nakita natin kung ano pong ginawa ng mga tao sa kanya. Siguro kung ako yung nandoroon, maaaring gawin ko rin yung ginagawa nila. Kinuha nila yung mga damit nila, inilagay nila ang Panginoon doon, at yung napakaraming tao ni-spread ang kanilang mga damit. Yung iba naman ay nag-cut ng mga branches bilang pagsalubong sa ating Diyos. Alright, ngayon po, ay araw ng Semana Santa, pasalubong po sa ating Panginoon. Kinakailangan po ang puso natin ay nandoon ang ating hangarin na makatulong po sa gawain ng Diyos. Ito pong gawain na ito, continuity, ang gawain na iniatang niya sa balikat ng mga disciples hanggang dumating na po sa atin, na spread po ang good news, ang gospel. At kanina po ay napakaganda po ng topic na ibinigay sa atin ng Lord. At nalaman natin kung ano pong ibig sabihin ng pag-inom ng dugo ni Kristo at pagkain ng bread. Amen? So ngayon po, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. And also to all teachers training 101 participants with complete attendance. You will have an interview and workshop on April 3, Wednesday, 7 p.m. at Gilgal Church Center. Reminders and complete instruction will be sent by the ST department via text message. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. See you next Sunday for our on-site worship service at Stamol EDSA Show Trade Hall. Time slots are 10 a.m., 1:30 p.m., 4:30 p.m. Isang paalala rin po na tayo mag-ingat at pangalagaan ng ating kalusugan dahil nagdeklara ang Quezon City Government ng whooping cough or pertussis outbreak. Ito ay nakakahawang sakit sa baga at lubos na apektado ang mga sanggol at bata. Nasa screen po ang mga sintomas nitong sakit. Kung makitaan ng alimang sintomas, ay magpakonsulta agad sa doktor. Alright, tumayo po tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, I'm blessed. We are blessed sapagkat nalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng Santa Cena. Amen? At ngayon, hindi na po natin gagawin na basta tayo take ng ostia at saka ng drinks na yan, na simbolo ng dugo at katawan ni Kristo, kundi dapat munang pagmuni-munihin natin ang mga nagagawa natin sa harapan ng Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na ang natutunan namin ngayon na hindi po namin natutunan dati kung kami ay nasa dati pang gawain. Salamat ng marami sapagkat binigyan diin mo kung bakit ka namatay sa cross of Calvary at bakit namin dapat alalahanin ang iyong kamatayan. Kinakailangan po, Lord, sa aming pagkain sa Lord's table ay nandoon na kami po ay masunurin sa iyong mga salita at never kaming kakain sa devil's table, Lord. Pinakita mo sa amin, Lord, ang kahalagahan
na ang ginawa mong ito, Panginoon, ay napakahalaga po sa amin. Lahat po ng kapangyarihan ng kaaway ay inalis mo ng karapatan sa amin, Lord. Kahanga-hanga at kapuri-puri ang ginawa mong ito sa amin, Ama. Kaya tulungan mo po ng bawat isa, Panginoon, ang mga salitang tinanggap namin sa inyo ay kintal mo sa puso't kaisipan na sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong kamatayan, mga sakit namin ay nagsigaling na. Dahil hirap ang dinanas mo, Panginoon. Kaya dapat namin bigyan ng pahalaga ito sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo po ang mga anak mo nandirito. Kung meron may mga sakit, O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Paalala mo mga salitang ito, Ama, nang dahil sa latay mo'y kami nagsigaling sa aming mga sakit. Huwag namin na pawalang kabuluhan ang kamatayan mo sa cross of Calvary. Bagkos angkinin namin na kami ay isa sa tumanggap ng pangako mo, sa tumanggap ng mga salita mo, O Diyos. Pagpalain mo ang kaisipan, huwag mong ipaubaya sa mandarayang kaaway, Lord. Pagpalain mo rin ang buong pisikal ng mga anak mo. Huwag mong paubaya sa gawa ng kaaway na pagkasakitin ng mga anak mo, O Diyos. In Jesus' name, ibuhos mo masaganang pagpapala sa mga anak mo upang sa ganun po ay hindi lamang po kasya, kundi sobra-sobra pa ang ibigay mo sa aming lahat. Maraming salamat po. Patuloy po namin pinapanalangin, Lord, ang bansa namin. Ingatan mo po ito, Lord, mga leaders namin maging matatalino sila kung paano ma-maintain ang peace and order sa aming bansa. Ganon din po, O Diyos, ang gawain po ng church namin. Tulungan mo po na lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng kabigatan na humayo at ma-share ang ebanghelyo sa mga kaibigan namin, sa kakilala at mga kamag-anakan namin, Ama. Maraming salamat po. Nagtitiwala po kami na lagi kami ay nasa mapagpalang kamay. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Never miss our on-site worship service next Sunday at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. Please be advised that all church online activities will resume starting April 1. To all Servants Force, the chapter reading for the Servants Force devotion on April 2 Tuesday is Ecclesiastes chapter 10. Let's get ready for our 39th church anniversary celebration, happening on November 11, Monday, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and bands such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms.
Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.